para sa amin, and your loving kindness towards us and inviting us here, and we're so blessed and privileged. And we especially gusto namin want to thank Pastor George and Matt and Joanne and Marty Krista and Louis for their help, their kindness to us, praying for us and inviting us here. And we're especially blessed through your prayers and your kindness to us. So, go see Mike, go see Rebecca, sabi, mukhang Lord Nagara, di ba? Nasa Action kami. Actually, Action International Ministries was started dito sa Pilipinas noong 1972. Ang founder namin Doug Nichols. And work of Action is street children, urban poor, and church planting, and meron kaming vocational training schools, Silang Cavite, called Working Hands. If any of you have ever heard of Camp Jabez, yes. That was built by Action in the 80s. And then meron kaming Home of Joy, that's Hernandez Cavite, and that's been turned over to Christ River in Manila, early 90s. And then ngayon, Action's in 28 different iba't-ibang bansa, 28 different countries. And then we're in 3 nations in Africa, Uganda, Malawi, and Zambia. So, nakatira ko dito mga 18 years. I was a former member of Cubao Reformed Baptist Church and planted Providence Reformed Baptist Church, mga squatters doon sa condo at Divisoria noong 2001. And then Santa Cruz Baptist Church in Santo Tomas Barrio, Batangas. So, I want to read pagtutulisan ng Bible sa inyo. And Revelation chapter 5. Revelation chapter 5, verse 8 hanggang verse 10. Revelation chapter 5, verse 8 hanggang verse 10. And when he had taken the scroll, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb, each holding a harp and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. And they sang a new song, saying, "Worthy are you to take the scroll and to open its seals? For you were slain, and by your blood you ransomed people for God, from every tribe and language, and people and nation. And you have made them a kingdom and priests to our God, and they shall reign on the earth." This afternoon, nandito kami, we're here to tell you of God's work among the nations, and especially in Africa, and what He is doing. This is our prayer. The two of us, and we know it'll be your prayer, what it will take to finish the mission,
Gospel seed must fall into the ground and die. Lord Jesus, through this presentation, would you thrust out thousands of risk-taking disciples to the ends of the earth. May this compelling admonition jolt the church out of complacency into the gathering of your sheep from among the earth's peoples. Truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone, but if it dies, it bears much fruit. Our desire is that even from this church, from this nation, and wherever we go, that God would speak to many and call them out, bring the gospel to the nations, to Africa or wherever. About 15 years ago, we had 2 staff members with Action International working in our office, and one was working for 14 years, Carmen Alexa Khan, and God was speaking to her heart, and she was somewhat fearful about raising support and trusting God to provide for her. She wanted to go to Mexico, but she prayed, and God had a calling on her life, and she's been in Mexico now for 15 years, and she's led many to Christ. God has used her greatly. And we had another little Filipina, Raquel de Jesus. She was working with our street children and doing camps and feedings, and she had a desire to go to Colombia. Colombia has had many problems with drugs and rebel groups and so forth. But God thrust her out into Colombia, and she also has brought the gospel to many in Colombia. And she just had chemotherapy. God has brought healing to her. She's had cancer for the last year, and but we just talked to her. She's back in Colombia now. So our prayer is that God will thrust out into the harvest even some of you. Now ang asawa ko is mas maganda kaysa sa akin, so well, she wants me to explain about the Philippine ministries. My ministry was with street children, urban poor feeding programs, and medical clinics, and educational systems, and livelihood training. And I had a children's home and feeding program, planted a church among the urban poor, did discipleship, and then also when I left, the church is still going in Tondo, Providence Reformed Baptist Church, and then the children's home was turned over to Christian Compassion Ministries, ministry of Providence Reformed Baptist Church. Rebecca did discipleship, published in the Biblical Counseling and Administration of Bible Training Home, Sola Scriptura Bookstore, and Emmanuel Family School from 1993 until 2008. And then the Lord brought me into her life, and so He called us to go to Africa. Now I have my dear wife explain, because mas magaling sa Tagalog kaysa sa akin, about Uganda. So kami po tinawag ng Panginoon mula sa Pearl of the Orient papunta po sa Pearl of Africa. Yun po ang tawag ni Winston Churchill sa Uganda kasi sobrang ganda po ng bansa namin. Marami po problema pero maganda po. So Uganda is in East Africa. Sa amin pong east, silangan is Kenya. Sa north po is Sudan. Sa west po is Democratic Republic of Congo.
At saka sa south po is Tanzania. Hindi po pagka-pronounce na Tanzania. Tanzania and Rwanda. So makikita niyo po, wala po kaming dagat. Yan po ang mahirap po sa akin kasi wala po masyadong isda. Miss na miss ko po ang galundong at bangus at kung ano-ano po pong isda. So ang Uganda po, ganyan po ang kanyang korte. Kami po ay nakabase sa Kampala. Yun po ang capital, mga trillion po ng tao. Tapos marami rin po kami work sa Gulu. Nakikita niyo po yung Gulu sa norte. Opo, mamaya po, more on that. Some facts lang po about Uganda. Naging independent po kami from the British. 1962 po, yan po ang aming Independence Monument. Yan pong picture na yan. Tapos po sa ngayon, kami po ang 4th fastest growing population in the world. Napakarami po namin buntis. Nakakatuwa pong makita. At alam niyo po, ano po yun, kaya kung maganda ekonomiya sa pelikula ng Pilipinas, marami pong pwedeng mamili. Ito ba? Pag wala pong tao, punta po kayo sa Amerika, nilalakaw po yung mga tinda. Wala pong tao. Anyway po, ano lang po yung plan. Ang Uganda po, ang size po niya ay mas maliit po siya sa Pilipinas. 2/3 of the Philippines lang po siya. Ang official language po niya ay English. 56 tribes, 56 nations po doon sa Uganda. Pero wala pong gusto na ang may isang mapataas dun sa ibang tribo po. Kaya nagkasundo po sila, English na lang po ang kanilang national language. Under the British nga po sila. Nung umalis po kami, ang palitan po ng dollar, 2,630 Uganda shillings. Nung dumating po kami, 1,950 lang po yun. Kaya pag may bibilin po kayo doon, million-million po minsan yung pera po. Ang census po namin ay every 10 years lang po. Pero last year, wala pong pera yung gobyerno. Kaya lumang-luma na po ang figures namin. 42% po Catholic, Anglican 36%, tapos po Muslim po ay 12%. So para po kaming Christian country, ano po, pero sa totoo po, hindi. Marami po ang hindi tunay na nakakakilala sa Panginoon. Ang aming pong ekonomiya ay very good po ang growth rate. Ang aming pong mga exports ay kape, isda. Tatatlo lang po isda namin, pero nag-export po kami isda. Yan po mga tilapia po yan. Ang lalaki po ng mga isda namin, mga 200 kilo. Ganun pa, pag pinili niyo po sa palengke o sa supermarket, naka-fillet na po yun. So, yun po. Gusto po siya sa Europa, kaya mataas po siya. Kunyari, kung bibili po akong tilapia, mga $12 po isang kilo. Kaya madalas po, nagtsatsaga kami sa Ligo. Buti na lang po yung Ligo natin. Nakakarating po doon. Pag miss na po namin lasang Pilipino, bumibili po ako ng sardinas. Tapos po, napilitaan na po si Joseph Kony. Yung po Lord's Resistance Army, kulto po siya. Sinasabi po niya, ano daw siya, Holy Spirit daw po yung sumasabi po sa kanya. Pero alam naman po natin kung sino po talaga. For 20 years po, taga-Uganda po siya. For 20 years po, nakikita po siya ng mga bata, yung mga lalaki, ginagawa po niyang boy soldiers, yung mga babae po, nagiging sex slaves. Tapos po, syempre po, nabubuntis yun. Tapos, pag masyado po silang cruel, pag hindi po sumunod, pinuputol po niya yung ilong, pinuputol niya yung kamay, gano'n lang po. Tapos pag may sakit sila, iiwanan na lang po sila. So kung nakakatakas po, tapos kagaya po yung mga babae, pag bumalik po sila sa village, ayaw na po sila tanggapin ng pamilya nila kasi na-rape na po sila. Tsaka tumira na po siya sa bush. Yung po yung pinakaguba. So, kaya naman po dyan po nagsimula din po ang mission ng action sa Uganda po. More on that later. So, dumating na po ang peace noong 2007. Si Kony po ay nagsasabot na po ng lagim ngayon sa Central African Republic. Tulungan niyo po ang buong
kontinente ng Africa na manalangin na siya po ay makapture na po talaga. Kasi marami na po siya talaga. Grabe yung masasamang ginawa. Okay naman po ang aming peace and order. Ano lang po, yung rivalry, mga karibal lang po ng aming presidente, si Museveni po, minsan duro. Tsaka yung Al-Shabaab po, alam niyo po yung Al-Qaeda, yung Al-Shabaab po nasa Somalia po yun. Tinutulungan po namin yung gobyerno sa Somalia. Kaya syempre po, ayaw din nila sa amin. Tapos 4 years ago pa nakadiscovery ng oil. So, magsisimula na po ng production soon. Sa aming po bansa, halos lahat po problema pa. Lahat po. Power. Power, water, transportation, pati po yung mga basic na laws. Wala pa po kami, may minimum wage po pero hindi na i-enforce. Grabe po doon, walang day off, magtatrabaho sila 12 hours. Tapos po, ang sweldo po nila sa isang buwan, napakaliit lang po talaga. Pero wala na po, kinukuha na po nila kasi walang ibang trabaho. Food supply, corruption, healthcare, lahat po. Pupunta ka sa clinic, lalo kang mamamatay. Kasi hindi naman po marunong yung mga doktoran lang po. Kung minsan nga po nag-agyo, meron po 3 weeks po siya sa isang ospital sa ulo, nagpanggap lang po siyang doktor, nagpupunta po siya sa mga pasyente. Bakit inabot ng 3 weeks? Bago po siya nahuli, hindi siya doktor. So, ang AIDS po namin tumataas na naman po dahil po sa immorality. Ironically, dahil po sa success ng antiretroviral drugs, tumalakas na naman po ang loob ng mga taong magpatuloy maging immoral. Kasi po, mas konti na lang ang namamatay sa AIDS. Ay ano po namin yun? Backbone. Ganyan po ang aming mga backbone. Kaya sarap na sarap po kami. Ay, parang ang bilis ko. Ito po ako. Okay pa nga. I'm the Uganda team of missionaries. See Jerry and Candace Bingham, the founders from Action Uganda. They were there for 12 years up north during the war. That day, there was IDP camps for displaced people. And Joseph Kony would hunt down the children, so at night, Jerry and Candace would attack mga bata. They would hide the children. They were called the communal children or the invisible children. And then out of that, came the orphans and primary school, and then many other different ministries, the child mothers, boy soldiers. And then this is Josh and Abby Ratton, and they have 5 children. The first one is Gracie. It's Joshua's holding Gracie. She's from Liberia. And they adopted her. She's a special needs child. She has cerebral palsy. And then you see the other boy there, the black boy is, they're adopting him. His name is Moses. They found him in a wash bay. And they're adopting him. And then the other children are Anna and Noah. And they just had another baby, Micah. And Abby Ratton is a doctor, and Joshua graduated from Southern Seminary, and he's going to be doing pastoral development and discipleship, and Abby will be ministering to special needs children and do medical work among the poor. Joe and Susan Rigger, they came in January of 2012, and they've been helping with our primary school. We had about 600 children in the primary school,
And they just came to Uganda. They don't know whether they want to be long-term. And they'll be returning to America in June to make that decision. So, and we didn't show, but in the south there's us, and then another family based in Kampala, the Robinettes, Jim and Cabby, and Mike and Rebecca. That's a Kanzu. That would be their Barong Tagalog. And then you see the rest is Gomesi. And the Ugandan women, they're very fond of Abela Marcos because they love her dresses. So, and that's what Rebecca's got on. The problem with Kanzu is many of the Ugandans, lagi silang nagtatanong sa akin, are you a father? Or father, could you help me? Inisip pare. So, actually, Uganda, Kampala, we will be doing discipleship, pastoral leadership and development, church planning, and HIV/AIDS outreach, and radio ministry for the poor and children. So, 3 years na po kami sa Kampala, sa Uganda. At yung una po namin inasikaso na priority po namin ay makahanap po ng biblical church. At napakabuti po ng Panginoon in August. In August po, July, nakahanap po namin ang Berea Baptist Church. So, ito po, picture lang po ito ng mga, ito na po yung pinaka siguro, parang for, kasi po ito yung Pasko, marami po nagsiuwi sa village, tapos kami po lang naiwan sa city, tapos nag-fellowship po kami ng Pasko. Tapos po, ginamit po rin namin yung first 2 years po namin para mag-aral ng Luganda at ng Ugandan culture na masyado pong iba sa ating kultura. Example po, ang mga bata ay hindi anak ng mga nanay. Anak po sila ng kanilang tatay. So, tinanong ko po yung mga nanay, sino ang anak mo? Ikaw nagluwal, pero hindi mo anak. Sabi niya, ang anak ko ay yung mga anak ng kapatid kong lalaki. Imagine niyo po ang magiging parenting class namin. Talaga pong, tapos lahat ng kapatid ng tatay mo din yun. Mga ganun po. Masalimuot po ang aming family structure. So, tapos po, sinetap na po namin ang aming tahanan na yun na rin po ang aming ministry center. Yan po ang apartment na aming po inuupahan. Doon po kami sa taas, sa kaliwa. Kung bibisitahin niyo po kami, pwede po kayong tumuli sa amin. Welcome na welcome po kayong lahat. Kahit po sabay-sabay. Mag-sticker na lang po tayo sa sahig. Ay, kasi Pastor George daw po bahala sa pamasahe. Tapos po, kumuha po kaming apartment na malaki po yung salas. Kasi po, karamihan po ng mga tahanan doon, isang kwarto lang po. Tapos walang kuryente, walang tubig, walang toilet. Kaya po kung magbabible study po, medyo mahirap po, di po ba? Tsaka syempre, kung kunyari may pamilya doon, saan pupunta yung mga membro ng pamilya? Papalabasin mo silang lahat. Kaya kumuha po kami malaki-laking sala. So, dito po talaga ginagawa ang aming pong mga fellowship at mga Bible study. Tapos po, ito po yung aming Theophilus Reading Room. Yung pong library po namin ni Kuya Mike, ginawa po namin reading room po. Theophilus, alam niyo naman po ibig sabihin po ba lover of God? Yun po. Tapos po, yung first 36 months din po, sinimulan na po namin mga discipleship at outreach in and through our church. Church people po kami talaga. Kung hindi po kami nakahanap, magsisimula po kami ng church. So, meron na po kami mga monthly fellowship sa kababaihan at kalalakihan. Meron po kami mga counseling, nakapag-conduct na rin po kami conferences.
at Bible studies. Ang church po namin ay napakasimple. Siguro lang po kalahati po nung first row, first section. Kalahati lang po nun. Ang bubong lang po sa isang side, so pag umulan po, kailangan po kami tumayo. Nakikigamit lang po kami sa isang Christian school. Tapos yun po ang aming Sunday school sa ilalim po ng puno ng mangga. Tapos yun po yung church namin, yun po yung nakaharap sa worship po. Ito po yung mga faithful sa Bible study po ni Brother ni Mike para po sa kalalaman. Binuksan din po sa amin ng Panginoon ang isang hospitality ministry, hindi lang po sa mga kasamahan po namin taga-Pulo, na malayo po yun sa Kampala, pero maski po sa mga missionary sa iba pong mga missions. Ito po ay pamangkin po ni John Piper, na nag-minister po doon sa iba pong mission. Para po, gusto po nila kumain sa bahay, kasi gusto nila kumakain sa bahay namin. Tapos po namin pong literature ministry, bukod po dun sa reading room, inalaw po ng Panginoon na makilala po namin itong Christian Resources for Developing Countries, na siya pong nagdadala din po ng book sa EO. Kasi dun po nakilala si Pastor James. Yan po, kilala niyo po yung mga ganyang book, ano po? Yan po. Tapos po, sinimulan pa lang po namin itong Action Kids Bible Club. Yung kami po ay bago umalis. Tapos po, since May last year, si Mike na po ang director ng Action Uganda. Kasi po yung founders, biglang umalis na naman po dahil po sa health reasons. At simula August po, ako po na-appoint sa finance and admin. Kasi po helper, po ba number 1 job description ko po, helper, ang aking pong minister. Kaya, syempre naman po, titiisin. So, ito po mga workers po namin sa Lulu. Ito na po yung mga bagong ministries na sisimulan po namin, pagbalik po namin galing sa furlough. Ito po yung first furlough lang po namin. So, pag-equip po ng mga disciple makers sa Berea at sa ibang churches po. Ano po kami, gusto po na, ang hinihingi po namin sa Panginoon, parang tagatlong lalaki, tagatlong babae, para po itutulos namin yung buhay namin sa kanila, upang sila naman po ang magturuin po ng kapwa Uganda nila. At salamat po sa Panginoon, meron na po mga dinadala ang Diyos na ganitong uri ng mga 2 Timothy 2:2 na mga babae, lalaki po. Tapos po yung sa Evangelistic Bible Studies and Outreaches, pinapasalita po niya ako kasi yung Tagalog po. Kaya, Evangelistic Bible Studies and Outreaches, tuturo po ni Mike yung, alam niyo na po ba yung chronological Bible teaching? Yun po, gusto po niya silang i-train doon para makapag-umpisa na po ng mga outreach sa iba-iba pong lugar. Tapos po yung microfinance with education, hindi ko po alam kung nadinig na yung aklat na When Helping Hurts. Ano po ito? Sa Chalmers Center po sa Georgia, sa Covenant College po sa Georgia. Kasi po pwede po tayong tumulong na imbis po na makabuti po sa ating tinutulungan, makakasama po. Kaya ito po ay mag-aaral po ako, magte-train po ako para po madala po ito sa Uganda. Tutulungan po yung mga, ang sabi po kasi ng Chalmers Center, helping the church, help the poor, help themselves. Ganun po, church-based po siya kaya gusto po namin. At saka po, building action Uganda, yan po ang priority po namin. Kasi 12 years na po ang field, pero marami pa pong kulang. Ito po ang group na leadership team po yan sa Action Group. Maraming tao gusto nila how they can get involved. And basically, you can give ministry expenses. And we can tell you how to do that. And you need Bibles, books, hygiene kits, licenses, even that, school scholarships, Christmas gifts,
children's seminary scholarships. And then kailangan namin, most of all, we need missionaries. The harvest is plentiful, but the labors are few. And Rebecca and I, nanalangin kami, lalo na sa mga Filipinos. Because we find out Filipinos make very good missionaries. And the Ugandans also talagang they love Filipino food. Kasi Uganda, pagkain sa Uganda is very bland. So one of the labors of Rebecca is lagi siyang luluto. So and then you can come and help with BBBS, medical missions, camps, pastors, and workers' conferences. There's a wide range of needs, and we would be greatly blessed if the Lord would send somebody from here. So you could really pray that God would trust our labors. We'd even pray for Pastor George to come and do a Bible conference in Uganda. And prayer request. We pray that God would grant enough strength for at least 10 more years. Si Rebecca bata pa, pero matanda na mga ito. 57 na po ako. 8 years po ang 12 na. And 2 Timothy 2:2, men and women, we are discipling, preserve, and joy. And then provisions for the work among the poor, needy, especially Home of Love, which is our children's home. And then Jesus is the Truth, which is a primary school. And then microfinance and theological training scholarships for the national. We have 4 men that are very qualified, and they want to. They'd like to be pastors, but in Uganda, Uganda is lacking in theological education, and so they would need to go to Kenya or elsewhere. So we're always praying that the Lord would provide for these men that they could get the needed education. And then our walk with the Lord in marriage, One Flesh Ministry. We need more co-laborers. That's an urgent prayer. More supporters and prayer partners. Strong love and unity and gospel-centeredness of action, Uganda team, and a solid legal framework for Action Uganda. There's many requirements with the government, Uganda, and we have to do many audits and many requirements. We pray that we find favor in the heart of the officials in doing all that. And then we need love and wisdom for us as we lead the team in Uganda. Now, our confidence, power for life reorientating, giving for missions, and life risking going in missions for suffering and for martyrdom is the enjoyment of the one whom we preach. Not only is missions powered by Jesus' universal authority, founded on his finished work and modeled in his ministry, but also missions is sustained by the promise of his presence, the pleasure we have in him. He says, behold, to make sure he has our attention, because this is really precious. Behold, I am with you always to the end of the age. He will be with you at the border of the closed country, in the learning of an
language and in the disorientation of a new culture, He will be with you. In speaking the gospel, when your hearers may turn on you in persecution and in jail, He will be with you. And when you are pressed to renounce the faith or die, He will be with you. Our confidence, He loves to be with His people, to give them the grace to saying with Martin Luther from the heart, let goods and kindred go, this mortal life also, the body they may kill, God's truth abideth still, His kingdom is forever. Missions is about the worship of Jesus and the joy of all peoples. As surely as Jesus is Lord of the universe, the mission will finish. He will build His church, He will be worshipped among every people, and in Him will His redeemed people from all the peoples forever rejoice with joy that is inexpressible and filled with glory. 1 Peter 1:8. But I do not count my life of any value nor as precious to myself, if only I may finish my course in the ministry that I received from the Lord Jesus, to testify to the gospel of the grace of God. Now, I want Rebecca to share a little testimony about what God is doing among the women. And gusto ko din po itong i-share para po, kagaya ng sinabi kanina ni Pastor George sa preaching niya, na marami po tayong dinadaanan, di po ba? Sigurado po ako, pag uupo po ako, kakausapin po natin isa-isa, marami po tayong malalaman na mga problema, mga pagsubok na dinadaanan ng bawat isang mapa-individual man o mapapamilya po. Pero gusto po namin kayo i-encourage sa pamamagitan lang po itong maikling salaysay sa buhay po ng isa pong mini-ministeryo namin. Basahin lang po natin sa 1 Peter 5, verses 6 po to 11. Sabi po dito, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, so that at the proper time He may exalt you. Sinasabi po namin ito sa inyo, sinasabi din po namin ito sa sarili namin. God, casting all your anxieties on Him because He cares for you. Be sober-minded. Be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Resist him, firm in your faith, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. And after you have suffered a little while, the God of all grace, who has called you to His eternal glory in Christ, will Himself restore, confirm, strengthen, and establish you. To Him be the dominion forever and ever. Amen. Meron po akong nililispeto nga na babae, ganito po ang kanyang kwento. 1-year-old pa lang po siya, inabandona po ng nanay niya ang kanyang tatay at siya. So, ang nagpapalaki lang po sa kanya yung kanyang ama. Nung umabot na po siya ng 8 years old, yung tatay po niya, di po nag-asawa kasi parang takot po siya na baka pag nagkaroon ng madrasta, yung anak niyang babae, kakawawain. Pero po nung 8 years old na, sabi nung kapatid niyang babae, kasi po doon, yung aunt mo, yung auntie mo, yun ang magpapalaki sa'yo, senga po yun, yung kapatid ng tatay mo. Pag ikaw ay babae, magpapalaki sa'yo ay yung senga mo. So sinabi niya, mag-asawa ka na, ako na bahala sa anak mo. Dadalhin ko siya sa Kampala kasi sa village po sila. Pag-aaralin ko siya, ako na lang magpapalaki sa kanya. Alam niyo po, pagdating po niya dun sa Kampala, napangasaan po siya, pangalawang asawa ng isang Muslim, yung pong auntie. Ang ginawa po sa kanya, para po siyang alitin. So, grabe po siya talagang pinagtrabaho. Hindi po niya sinasabi sa tatay niya. Wala po siyang sinasabi sa tatay. Pinag-aral naman po siya, pero grabe po talaga yung trato sa kanya. Nung lumalaki na po siya, 3 beses po siya
siyang sinubukang ipagbili ng auntie po niya sa iba-iba pong lalaki. Bata pa po siya, wala pa po siyang karanasan. Alam niyo po, kamay na lang po talaga ng Diyos ang nag-ingat po sa kanya. Nung isang beses nga po, sabi nung pagpasok doon sa kwarto, sabi nung lalaki sa kanya, alam mo ba kung bakit nandito ka? Sabi niya, hindi. Sabi lang ng tiya ko, pumasok daw ako dito. Tapos sabi nung lalaki, hindi, sige, umalis ka na lang. Tapos nung pangatlong beses pa po yun, sabi pa ng tiya niya, grabe po talaga, hindi ko ibabalik yung pera. Sabi nung lalaki, hindi bali na. Sa harapan po niya. Tapos po, nag-aaral po siya, pero malayo-malayo po yung kanyang pinag-aaralan doon sa kanyang tinitirahan po. At madalas po, wala po siyang pamasahe, naglalakad lang po siya. Nung dalaga na po siya, na-rape po siya ng mga sundalo. Kasi po, naglalakad po siya, madilim na po, lasing po yung mga sundalo, ni-rape po siya. Pagdating po niya dun sa bahay, nakita po nung tiya niya yung ayos po niya, ayaw pong maniwala sa kanya at nagalit pa po sa kanya yung kanyang tiya. Nung mas matanda na po siya, inirerento naman po siya ng tiya niya dun sa iyo. Ilang beses pong nangyari yun at talaga pong Diyos lang po talaga ang nag-iingat. Yung pinaka-worst po, pinapunta po siya sa opisina ng kanyang PUN. Ewan ko po kung pa-4th floor, muntik na po siya talaga magpakamatay. Buti na lang po yung guard, siguro po yung, kasi po pinapunta po siya doon, wala akong pasok. Tapos po yung guard, parang nagulat na, may itsura ko kasi ito na bakit may pupunta doon na wala namang pasok, parang hindi mapakali yung guard. Kaya po nung pumasok po siya doon sa silid, tapos po nila po kasi yun na nga po, may tangka, lumalapit na po siya sa bintana kasi tatagal na lang po siya alam niyo po yung guard, kumatok po siya ng kumatok. Hanggang hindi po pinabuksan ng tiyuhin niya po, nakatakas na po siya. Sa gitna po ng lahat ng ito, siya po ay nag-a-attend ng isang Christian school na Anglican po. Pero halo-halo, may pare, may kung sino-sino pong pumapasok, pastor. Doon po niya nadinig ang Ebanghelyo. At siya po ay naging Kristiyano. Pero bawal po siyang mag-attend ng Christian church. Pero po pinayagan ng tiyahin niya na mag-attend po siya sa isang youth gathering po. So regular po siya doon. Tapos po, ang kapatid po nito, nasa church, later on po, may edad na po siya, nakapag-church na rin po siya. Ang napangasawa po niya, akala po niya Kristiyano, worship leader. Worship leader po ng church nila. Tapos po, ganun po nangyari. Nagkatatlo pa po sila anak, tapos iniwan din po siya ng lalaki at divorce po siya sa iba pong babae. Masakit nga po kasi kamag-anak pa po niya. Tapos po, siya na lang po ang bumubuhay sa tatlo po niyang anak. Sobrang pong hirap ng buhay niya. Alam niyo po, nagtuturo po siya sa isang international school. Minsan po, wala po silang pamasahe. Ang layo po talaga na nilalakad niya para po makauwi. At kami po ang nabibless po sa buhay po ng kapatid na ito. Kasi po, sa hindi po ng kanyang mga dinadaanan, ganun pa rin po ang kanyang pong kapit sa Panginoon. Kaya, gusto ko lang po yun i-share sa inyo para lang po malaman niyo po na meron pong mga tunay na Kristiyan sa Uganda po. At sobra pong encouragement sa kanila na nandun. Meron pong mga pupunta doon tapos po, lalakad po nakasama nila. Dahil mo kami pera, hindi marami kayang bayaran yung college ng mga anak po niya. Talaga pong pinagsusumikapan po niya makatapos ng mga anak niya. Kaya, ano lang po, encouragement lang po na kung ito pong kapatid na to, sa gitna po ng lahat ng dinadaan niya, nakakapagpatuloy pa po siya sa Panginoon. Paano pa po tayo? Yun lang po. Mabuti po ang Diyos, ang kanya pong kapangyarihan, ang kanya pong
Ito po siguro po bibigay na lang po namin kina Pastor yung aming po mga contact information at meron po kaming sign-up sheet na kay Sister Joan po na kung gusto po nyo ma-receive yung aming mga prayer updates, prayer letters, mag-sign lang po kayo doon ng email address na tapos isasama po namin kayo sa mailing list. Yun lang po. Ang ibig sabihin po niyan, Nueva Leño, Mukama, Abawe, Emigisa. Ang ibig sabihin po ay, thank you very much. May the Lord bless you all. Maraming salamat po, Mike and Rebecca, sa senior na sa amin, ano? By the way, si Rebecca, siya ay may master's degree sa biblical counseling sa Amerika. Kaya, ewan po, no? Kaya meron siyang ministry sa mga women, pwede siya magbigay ng payo sa may mga kabigatan. Wala lang tayo time na ngayon para siguro kung gusto niya siyang kausapin, pero siya ay mayroong training para sa pagpapayo. Siya ay nag-aral talaga para dalawasa sa Amerika. Para dyan. Pero ngayon natin yung presentation ngayon, para pray natin itong mga ministry na ito ng ating mga kapatid dito sa Uganda. Maganda yung mga nakita natin na hindi ko lang maintindihan bakit maganda na banda, sabi mo. Bakit siya tinawag na Pearl of Africa? Pearl. Maganda, pero mahirap. Maganda yung bansa. Paano nasusukat ang kagandahan ng isang bansa? Pero, panalangin mo na natin siya. Pinagit na yung mga prayer requests kanina dito. Pwede ko natin balikan sa kanya. Yung, God grant enough strength for at least 10 more years para sa kanila. So, sana bigyan pa sila ng 10 taon. Kung 11, okay. Paano ba yun? Okay, tapos siyempre, provision for work of poor, needy, especially at Home of Love. Ano ba yung GIP again? Yeah, sa mga nursing, theological training, scholarship for national, and our hope in the Lord Marriage, and kanilang pamumuhay. Kasi hindi na rin sila bata. Di ba, maganda sana kung makasalaran ng pag-industry dito bata pa, para tayo pang maglakad ng 30 kilometro o siguro, pero mahirap na ito para sa kanila. So, pag-pray natin, ang mga workers, pag-pray natin yung ministry, mga sinisimulan nila mga gawain doon, at pag-pray natin, patuloy i-provide ng Panginoon pangangailangan. By the way, mamaya, maliit na bagay lang itong gagawin natin, kasi siguro hindi naman talaga tayo lubos na makakatulong sa kanila. Pero mamaya magkukuha tayo ng ating mga offerings, tapos kung ano man yung makukuha natin dyan, i-share din natin kahit pa paano meron tayong makakapit sa gawain sa Uganda, tayo pambili mo na ng toothpick. Nagtutoothpick pa ba kayo? Okay. So, ayan gagawin natin mamaya. So, more co-laborers, more supporters, more prayer partners, pag pwede natin yan. Strong love, unity, and gospel-centeredness, action Uganda team. Si Mike leader ngayon ng team leader lang, tawag yan. Director ng Action Uganda team. So, pag-pray natin yan, Solid legal framework for Action Uganda, love and wisdom for us as people. So, pag-pray natin. At pinagit din yung situation doon, mahirap ang buhay, di ba? Ano ang mga siyahan? So, saan sila gagawin lang? Kami naman po meron. Pero kayo, kasi baga pwede nating
tayo na magpadala tayo ng mga marunong gumawa ng magpapayton na Pamasahe naman. napakahirap, di ba? Ano, walang CR. Yung nga lang may CR, tapos barato pa. Nagka-CR ko. Yan yung pagkain walang CR. So, sigurado, binabanggit nila kung sa kami kanina. Kasi, pinakita ko sa kanila na si Kuya Ray, ang isang dito ay nagtrabaho sa Nigeria. Nung kinikwento niya sa amin na nung unang mga araw na daw sa Nigeria, hindi daw niya matiis ang amoy ng mga tao. Naglalagay daw siya ng Vicks dito. No? Pero katagalan daw, Sana kasi siya naglalagay ng Vicks. Yung mga tao na naglalagay ng Vicks. Iyon na siya. At sabi ko niya, no, ni Rebecca, dahil niya roon. Kasi daw, karamihan sa kanila, naglalagay sila ng ano tawag doon, yung mga artificial na hair extension. Tapos wala daw 4 months mo daw yun bago siya. Napakahirap din ano. Yung mga buhok, siyempre. Mahirap ang tubig, no? Mahirap talaga ang tubig. So, pag-iwi po natin. Pag-pray po natin sa bagay, si Father Mike wala problema sa buhok. Alam niyo, ngayon ko lang halangan, may advantage si Father na nagturo sa amin po. Kaya medyo yung lupot ko nawawala na. So, pag-pray po natin yan. Pag-pray natin sila. Napakaseryoso na gawa yung pag-mission. Hindi yan madali. May priest, no? May panganig, sa mga lugar na yan. Kaya sana provision sila ng Diyos sa mga loob, no? At ano yun, malapit lang sila sa Sudan. Alam niyo naman yung Sudan, napaka-tindi ng mga tao doon, ano? Matindi yung mga nababalitaan natin dyan. Pag-pray natin, sana i-protect sila ng provide, meron sila mga disciples pa, sabi nga, kailangan lang nila daw anim na tatlong lalaki at na mga ganda na mag-decide, ibubuhos nila yung buong buhay para sila ng mga tumalat ng mga salita ng Diyos sa akin. Pag-pray ko na. No? Sana one of these days, makapagpadala rin tayo ng mga mula sa ating iglesia, no? Na mga magiging missionaryo sa lugar ng lugar. Who knows? Isa sa inyo rito, no? James, gusto mo ba pumunta sa lugar na? Ha? Kung kalaba ba ni Lord, no? Parang nilitin ka na. Mahirap ang buhay natin dito, mas mahirap to. Sabi ni Mike, nag-usap kami kanina, sabi niya, tumira siya rito sa Pilipinas, nag-work siya sa mga slums, sa mga squatters for many years. Ano? Pero pagdating niya doon, mas mahirap pa rin ang sitwasyon ng mga tao. Mas papalat pa tayo dito. Totoo ako mga kapatid, marami akong reklamo sa buhay. Totoo yan. Kasi nagre-reklamo sa sitwasyon natin. No, minsan hindi ko na sinasabi yung mga reklamo ko eh. No, sa akin lang, sa sarili ko, minsan sa asawa ko, pagkaya niya. Pero kung nareklamo ko sa sarili ko, ganyan. Eh, tayo ko reklamo. Nung pumunta ako sa Cambodia, ang dami na mga reklamo ko. Ito mga tao ito. Yung tubig nila sa ulan lang. No, palatak pa rin na. Yung pag sila, ang hirap ng buhay nila. Talaga, pag reklamo ko, talaga, alam nyo, bisa nagre-reklamo kayo sa buhay nyo, siguro, no? Meron pa mga tao, hindi ang hirap ng buhay nila. Pero sila nagpapatuloy sa kanilang pagmamahal sa Panginoon, paglilipod sa Panginoon. Katulad ng sinimay kanina sa atin ni Rebecca, katulad sa babae. Ano na? Okay? Sino gagawin natin? Pili tayo ng mga apat na mga lalaki na nananalaki. Okay ba yan? Pero bakit siguro gawin natin tahimik, mag-pray tayo muna ng mga siguro mga ilang minuto lang pasasalamat ng sa Panginoon dito sa napakinggan natin. Lahat tayo, mga babae lalaki. And then, apat na mga lalaki ay hinihiling ko ng volunteer na ipag-pray. Ito po natin
mga kapatid, pag-ministry doon sa mga ang patuloy na pagsusustain sa kanila. At sana marami pang mga tao tawagin ng Diyos ng mga kasalanan na lumapit kay Jesus sa pamamagitan ng ministeryo. Okay? So, pray tayo ng tahimik mga